Sir, sinabi po mismo ng bayan dito sa statement ninyo na nung unang araw po ng BICAM deliberations, ang tawag nyo po, triumph of pork barrel over people's needs. Sa madaling salita, ano po ang pinaka nakita ninyo na problematic dito po sa nangyayari ngayon na Open BICAM para po sa ating 2026 budget? Of course, DJ, ang isa talagang binabantayan natin dyan sa Bicameral Conference Committee ay yung pork barrel funds. At whether ito ay mababawasan o matatanggal tulad ng hinihiling ng marami sa ating mamamayan, dulot nga nitong nakita nating grabing korupsyon hindi lang sa flood control, kundi sa marami pang aspeto ng pamamahala. At nakakalungkot na sa unang araw, nanaig pa rin ang pork barrel. Particularly, nabanggit mo yung medical assistance program, sa halip na lumiit, lumaki pa. At nag-budget sila ng 51 billion. Ito yung mga guarantee letter system ng paghingi ng financial assistance para sa mga pasyente, mga mahihirap na pasyente. At isang napaka-oppressive na forma ng pork barrel yan kasi talagang ginagamit ang pondo ng bayan para makakuha ng loyalty, patronage, utang na loob sa ating mamamayan ng mga politiko. May iba pang mga funds, yung farm-to-market roads, nadagdagan din. Naging 33 billion. Sa kabila ng ang initial proposal ng Malacanang dyan is 16 billion. Naging 32 billion pagdating sa House. Pagdating sa BICAM, ay nadagdagan pa sa halip ng mabawasan. At alam naman natin, ang farm-to-market roads, next to flood control, ang pinaka-notorious sa usapin ng ghost projects, overpriced, at may malalaking mga kickbacks. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!